Nagpunta kami sa islang iyon, somewhere in the Visayas, hindi para magbakasyon. Trabaho ang dahilan. We will shoot a documentary patungkol sa mga taong naninirahan na sa islang iyon. 2 araw kami doon. Ako, ang cameraman, at isa pang co-writer para sa documentary na iyon na ipalalabas sa isang programa sa telebisyon. Ang paksa ng documentary ay tungkol sa mga gawain ng tao roon, ang kanilang ikinabubuhay at ang mga karanasan nila sa islang iyon. Nalaman namin na dati kaunti lamang ang tao sa islang iyon. Ngunit tulad ng ibang bayan, dumami rin ang populasyon sa paglipas ng panahon. We went around the island, interviewing people along the way. Kadalasan, yung may mga interesting stories ang aming nakakausap. Paggawa ng uling ang pangunahing kabuhayan ng mga tao doon. Ginagawa nilang uling ang mga kahoy na napapadpad sa isla. May mangilan-ilang nangingisda pa rin sa karagatan, kahit na nga nadumihan na ang dagat sa bahaging iyon ng isla. Isa sa mga taong nakasalamuhan namin at nakausap ay si Aling Puring. Namangha kami sa loob ng munting barong-barong ni Aling Puring nang yayain niya kami roon. May mga manikang nakasabit sa kisame ng bahay niya na para bang nakabikti. Bawat manika may nakasulat na pangalan sa noo. Naghahanap kayo ng magandang kwento, hindi ba? Ang sabi niya sa amin. Opo, Nanang, ang tanging nasabi ko. Bakit hindi ninyo ikwento ang buhay ko? Sabay ngumisi siya. We tried to relax kahit magagabi na noon. Hindi ko naman inisip na may magagawang masama sa amin si Aling Puring. Although ayon sa mga tao sa isla, mangkukulam nga raw si Aling Puring. Sa katunayan, iniiwasan siya ng mga tao doon. Kung pagmamasdan, wala namang kakaiba sa itsura ni Aling Puring. Sa akin, isa lang siyang ordinaryong matanda. May mahabang buhok na kulay abo na sa paghahalo ng itim at puti. Kita sa kanyang mukha, ang pangingitim bunga ng matinding sikat ng araw sa isla. Hindi rin maitatanggi ang hirap at guhit sa kanyang mukha. Kulay pula ang bibig ni Aling Puring, kaya nagmumukha siyang nakakatakot. Pero ang totoo, nga lamang iyon. Kakakain ng nga, nangitim na pati ang kanyang mga ngipin. Nagkwento sa amin si Aling Puring, kahit hindi naman namin siya hinihinga ng istorya. Ang totoo, gusto na naming umuwi. Magagabi na kasi. Baka hindi pa makapaglakbay ang bangkang sasakyan namin patungo sa kabilang isla. Pinaupo kami ni Aling Puring at nagsimula siya ng kanyang pagkukwento sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga manikang nakasabit sa kisame ng kanyang bahay. Nakikita ninyo ang mga manikang iyan? Ang sabi niya, bawat isang manika ay may pangalan. Pangalan ng totoong tao. Pangalan ng mga taong umapi sa akin at ng away. Ayon kay Aling Puring, inisa-isa raw niya ang mga taong umapi sa kanya, tulad ng lalaking gumahasa sa kanya noon sa 8 taong gulang. Yung babaeng umagaw sa una niyang boyfriend, yung napangasawa niyang nambumbog sa kanya, at yung pangalawang asawa niyang kumuha at naglayo sa kanyang mga anak. Galit din si Aling Puring sa ilang kapitbahay at sa ilang politiko. Doon ako medyo natawa. Bakit ka natatawa? Ang sita niya sa akin. Marami po ba kayong kilalang politiko? Ang tanong ko, oo, lalo na yung mga nagpapahirap sa bayan. May araw rin silang lahat sa akin. Sa tansya ko, kulang lang sa pansin si Aling Puring. Ang ilan sa mga kwento niya, gawa-gawa na lamang niya. Sabi niya, wala na raw siyang relihiyon. Si Satanas na raw ang kanyang dinidiyos. Binigyan daw siya ng kapangyarihan ni Satanas na isagawa ang kanyang mga paghihiganti. Lumalalim na ang gabi. Nais na naming magpaalam kay Aling Puring. Para sa akin wala nang mga sense ang pinagsasasabi niya. Puro kalokohan na lang. Pero pinroblema namin kung papaano kami magpapaalam kay Aling Puring. Parang ganadong-ganado pa siyang magkwento. In fact, pinabuksan pa niya ang kamera at doon siya nagsalita sa mismong harap ng kamera. Tinanguan ko na lang si Roger, ang kasama kong cameraman. Sinyas iyon na pagbigyan na lang ang matanda. Kinuna namin siya habang nagkukwento. Makalipas pa ang ilang sandali, hindi na ako nakatiis. Ako na ang naglakas ng loob na uwatin si Aling Puring. Maaga pa po kasi ang alis namin bukas, Nanang. Baka pwede pong mauna na kami. Natigilan siya. Nagalit. Hindi ka siguro naniniwala sa mga sinasabi ko ano. Naniniwala naman po. Pagsisinungaling ko. Bakit? Ang akala mo niluloko kita?
Ang akala mo gawa-gawa ko lang ang mga kinukwento ko sa inyo. Hindi naman sa ganun, Aling Puring. Tuluyan na siyang nagalit. Sige, magsilayas kayo. Aling Puring, wag po kayong magalit, ang sabi ko. Magsilayas kayong lahat, ang hiyaw niya. Dali-dali na kaming lumabas ng kanyang barong-barong habang naglalakad kami palayo. Pare, nabadtrip yata yung matanda, sabi sa akin ni George. Bayaan mo siya. Buti nga nakinig tayo sa kanya. Hindi ka ba natatakot? Tanong sa akin ni Roger. Bakit naman ako matatakot? Kung totoong mangkukulam yun, hindi na uso ang kulam-kulam ngayon, ang sabi ko. Ang tatanda na natin, no? Di tama nga ang sabi ni Aling Puring, hindi ka nga naniniwala sa kanya. Nagkatawanan kami. Ilang saglit pa'y nakasakay na kami ng bangkang maghahatid sa amin pabalik sa kabilang isla. Naroon sa main island ang hotel kung saan kami natutulog. Madilim na ang paligid, pero sanay na naman ang dalawang bangkero na kausap namin at kasama sa paglalakbay. Hindi naman daw delikado ang dagat. Tahimik kami habang naglalakbay. Nakakatakot kasing wala man lang kaming makita sa aming paligid, pero dama namin ang alon ng dagat at ang malansang amoy nito. May flashlight na hawak si Mang Limuel, ang isa sa aming bangkero. Tanging ang flashlight na iyon ang aming liwanag at liwanag ng buwan ang aming tanglaw. Maya-maya ay unti-unting napundi ang flashlight, pati ang buwan nagtago sa maitim na ulap. Pagkadilim-dilim sa paligid, napilitan tuloy ang aming bangkero na patayin ang motor ng bangka. Buksan mo ang dala nating ilaw. Utos ko kay Roger. Parati naman kaming may dalang ilaw para sa mga kinukunan naming eksena. Pinuksan niya ang ilaw at itinapat sa akin. Nasa bandang dulo ako ng bangka. Nang magliwanag ang aking paligid, biglang natigilan si Roger. O bakit? Ang tanong ko. Maging si George na katabi rin ni Roger ay nagulantang sa nakita. Natulala silang lahat, maging ang mga bangkero. Hindi sila sa akin nakatingin, kundi sa isang bagay na tila nasa likuran ko. Kinabahan ako. Gayun pa man, dahan-dahan kong nilingon ang bagay na iyon na nasa aking likuran. Pagtingin ko, muntik na akong mahulog sa bangka sa sobrang takot. Si Aling Puring, nasa likuran ko. Nakalutang siya habang nakalubog ang kalahati ng katawan sa tubig. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Napaatras ako. Yumugyog ang bangka. Hindi lumalangoy si Aling Puring sa dagat, pero papalapit siya sa nang papalapit sa kinaroroonan namin. Para siyang tinatangay lang ng alon. Paandarin niyo na ang bangka, dali, ang sigaw ko sa mga bangkero. Dali-dali naman silang kumilos. Halos yumugyog ang bangka sa magpamadali naming makaalis. Kumapit kami sa gilid niyon, nangambang baka tumaob ang bangka at mahulog kaming lahat. Papalapit pa rin ang imahe ni Aling Puring. Papalapit sa amin. Mabuti na lang at umandar na ang motor. Kagad kaming nakaalis palayo. Nanginig na rin ang aming kalamnan kahit narating na namin ang pangpang sa kabilang isla. Hindi kami makapaniwalang lahat sa aming nasaksihan. May sa demonyo talaga ang matandang iyon, sabi ni Mang Limuel sa amin. Babala lang kaibigan. Huwag na kayong babalik doon kung ayaw ninyong samain. Talagang nagkasundo na kaming tatlo na hindi na babalik sa islang iyon matapos ang karumal-dumal na pangyayari. Nagbalik na kami sa aming hotel. Bukas ng umaga babalik na kami sa Maynila. Hindi pa rin mawala sa isipan namin ang aming nakita. Totoo palang mangkukulam si Aling Puring na iyon, sabi ni George. Pero sino kayang maniniwala sa atin? Alam ko na, biglang bulalas ni Roger. Panoorin natin yung kinuhanan kong video kay Aling Puring. Nakunan mo ba talaga? Ang tanong ni George. Ang akala ko ng loloko ka lang. Ano ka? Kinunan ko talaga. Sa pamamagitan ng camera ring ginamit ni Roger ng kunan si Aling Puring, pinanood namin sa munting screen ang mga eksenang nakunan roon. Naroon nga si Aling Puring, nagsasalita. Kanina habang nagkukwento siya, nasa harapan niya kaming tatlo, walang tao sa likuran niya. Ngunit sa kuha ni Roger sa camera, nagulat kami nang may dumaang tao sa likuran niya. Parang aninong dumaan. Hindi lang isa, maya-may tatlo na ang mga ito, hanggang sa maging 5. Kinilabutan kami, pero patuloy naming pinanood ang kuha sa video. Hanggang sa magtipon-tipon sa likuran ni Aling Puring ang mga anino sa likuran niya. At saka nagdilim ang lens. Nagkatinginan lang kaming tatlo. Hindi kami makapaniwala sa nasaksihan. Ngunit napakalinaw ng aming nakunan. Anong gagawin natin? Ang tanong ni Roger. Ipalalabas ba natin ito sa TV? Ako na ang nagdesisyon. Huwag na lang. Bakit? Tanong ni George. Hindi ba interesting ito? Maaaring interesting,
Pero hindi natin alam kung ano ang magiging epekto ng bagay na iyan sa mga makakapanood. We all decided to destroy and throw the tape. Then kinabukasan, nagsimba kaming tatlo at nagdasal. Hindi na uli kami dinalaw ng anumang manifestasyon ni Aling Puring. Wala naman ding nangyari sa aming masama, gaya ng una naming kinatatakutan. Although paminsan-minsan, nananaginip pa rin ako ng masama sa tuwing maaalala ko ang aming naging karanasan. 3 taon na ang nakararaan magmula nang mangyari sa amin ang insidenteng iyon. Kamakailan, nabalitaan naming wala na sa isla si Aling Puring. Isang gabi raw, ay nadatnan itong lumalakad patungo sa karagatan. Ang akala ng mga taga-isla ay maliligo lamang si Aling Puring, ngunit hindi na raw ito nagbalik. Iyon ang huling pagkakataong nakita si Aling Puring ng mga taga-isla.